Mga kapuso, dismayadong dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang isang dating OFW. Ang inakala kasi niyang naipangalan na sa kanyang segunda manong sasakyan, walong ano-ano'y nailipat umano sa unang may-ari ng wala siyang pahintulot. Ang sumbong na yan, aming pinaaksyonan. Sa loob ng 2 dekada, pinangarap ng dating OFW na si Nick. Hindi niya tunay na pangalan na makabili ng sariling sasakyan. Hulyo 2016 niya ito na isakatuparan nang mabili ang segunda manong SUV sa halagang 1.5 million pesos. Abril 2019, tuluyang nailipat sa pangalan ni Nick ang rehistro ng sasakyan. Pero wala pang 3 buwan, naibalik daw ito sa pangalan ng unang may-ari. Mga 2023 or 24 siguro. Sinabi ko ako nang maglalakad. Doon ko na-discover na yung pagkakalipat sa pangalan ko ng sasakyan na yon ay nawala po. So, nawala, it means hindi na po nakapangalan sa akin yung sasakyan based sa record ng LTO. Ang nakapagtataka raw na kumpleto ang cancellation of mortgage at transfer of ownership sa Iligan City District Office ng LTO. Ito'y kahit sa LTO-NCR na proseso ang transfer of ownership kay Nick. Ang LTO-NCR, ang pagkakasabi sa akin, wala silang masyadong maitutulong sa akin dahil nangyari po ito sa LTO Iligan. Kinakabahan, of course, at mula noon hindi ko na ginamit ang sasakyan. Maayos lang yung kaso, yun lang sa akin. Magkaroon lang ako ng peace of mind at saka ma-resolve kung ano talaga yung nangyayaring anomalya. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Land Transportation Office. Siyempre, lahat ng paglilipat dapat may kaukulang dokumento. Siyempre, PNP, HPG, and kung sakali, may approval ng mother unit kung nasaan ang file, which is nandito sa Manila, at yung naglipat, hindi dito sa Manila. Dapat po may confirmation na sinasabi yon. So, yun po yung mga tinitingnan namin. Mapapatawan ng shock order ang mga sangkot at kung mapatutunayang nagkaroon ng illegal na transaksyon, Posible po silang administratively sanction. Pwedeng suspinde or pwede po silang matanggal sa trabaho po. pagtitiyak naman ng LTO kay Nick. Basta makita namin ang dokumento na talagang totoo at may nagawang illegal or posibleng illegal, iyan naman po ay on our part ay amin pong ipababalik agad-agad. Sinubukan namin kunin ang panig ng dating may-ari ng sasakyan pero wala pa siyang tugon sa amin. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.